Mga katambay, kamusta po mga kababayan? Si Kamano po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag at pasabog din po ni Atty. Vic Rodriguez. Dahil napapanahon po mga kababayan. Dahil po naglabasan na po lahat ang napaka-systematic na ginawa po nila, parang pyramid, pambubudol, lalong-lalo po sa korupsyon, mahigit 3 taon. Flood control po ay hindi pa rin malinaw kung matutumbok ang ulo o yung pinakamalaking isda o pinakamalaking ulo ng buhaya na mga magnanakaw po sa gobyerno po, sa pera natin, sa ating buwis. Hindi pa natutumbok. Pero dapat din po pag-usapan mga katambay. Hindi lang po naman flood control, napakarami. Ito po, tama po itong pahayag ni Atty. Vic nung mga nakaraan. Pahayag niya po ito nung mga nakaraan na dapat din po nating questionin at tanungin. Nasaan na po ang pinaggamitan o pinagbilan ng 30 tonelada, 30 tons of gold. Reserve po yan. Reserve natin yan sa Bangko Sentral. Binenta po nila nang wala man lang po tayong nalalaman o update kung saan po nila ginamit, pinaggamitan at magkano po ang pinagbilan. Yan din po ang tanong ni Atty. Vic. Pakinggan po natin si Atty. Vic dahil isang damukan laginto po ito mga tambay. 30 tons. Billion po ang halaga nito mga tambay. Billion. Nasama rin kaya ito sa sinasabing inilabas o pinaghati-hatian na po para po ilabas ng bansa at ilagay po sa kanilang mga secret account? Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Ito po, umpisa na po natin si Atty. Vic mga tambay. 30 tons of gold. 30 tonelada. Napakabigat. Yung binenta po nating gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit ibinenta. Halos 30 tons, 30 tonelada ng ating gold reserve ang ibinenta ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Record high din po iyan. Saan nila ginamit yung perang pinagbentahan ng ating gold reserve? 30 tons. 30 tons ng ginto. 30 tonelada ng ginto. Ang dami po nun. Ang una po nilang lame excuse, dahil daw po maganda ang presyo nung kanilang ibinenta yung ating mga gold reserve. Kasinungalingan at pambubudol po iyon. Tingnan po ninyo ang presyo ng bentahan ng ginto ngayong araw or kahit yung kahapon na lang. All-time high po ang presyo ng bentahan ng ginto. Kaya hindi po totoo yung ginawang pagsisinungaling at pagpapalusot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda daw po kasi yung presyo ng bentahan ng ginto nung sila'y nag-unload o nagbenta ng halos 30 tonelada ng ating gold reserve. Higit pong maganda ang presyo ngayon. Kaya po luging-lugi tayo nung binenta nila yung ating 30 toneladang higit kumulang na ginto. Record high din po iyan. Sinong bumili? Magkakano yung amount na napagbentahan ng ating gold reserve? We have the right to know. We deserve to know. Bakit ibinenta? Saan ginamit ang perang pinagbentahan? Nasaan na yung pera o proceeds ng bentahang yan? Sapagkat kung yung binenta po noon, sinabi nilang magandang presyo, kung ngayon po tayo bibili ng katumbas na halaga o timbang, yung 30 tonelada higit kumulang na ginto, lugi na po tayo, abonado na po tayong mamamayang Pilipino. Hindi ang Marcos Jr. Administration. Samantala lang naman ho silang nandyan. 6 years lang naman silang nandyan eh. Or maybe shorter. Depende po sa pagkilos ng taong bayan. Yung binenta po nating gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit ibinenta.
halos 30 tons, 30 tonelada ng Nakita niyo po, 30 tons ginto. Reserve po natin yan. Reserve. Bakit nila binenta, mga bayan? Bakit? At magkano po ang pinagbilan? Ano po ang pinaggamitan? Saan dinala? Saan kaya dinala, mga tambay? Saan dinala ang ginto ng taong bayan? Reserve po natin yan. Yan po ay napakasarap din pong tukuyin, tumbukin. Sino po? Nasaan? Gising na. Nakita nyo po. Wala naman po tayong maasahan ngayon sa gobyernong ito. Ni hindi po yan na pag-uusapan. Yung flood control nga, hirap na hirap po tayo makakuha ng linaw kung mapapanagot ang mga ulo. Lalo-lalo yung mga may accountability. At lalo-lalo po yung mga speaker sa Kongreso. Lalo-lalo po yung kasama po sa small committee at sa bicameral conference committee report. Napakasarap pong imbestigahan yan. You know? Magkakasabwat po yan umano. Nandyan po yung finance secretary po natin na si Recto. Hindi po mawawala yan. Alam po nila yan. Siyempre yung Bangko Sentral. Hindi po ba? Sa Bangko Sentral. At lalong-lalo po yung pumirma. Hindi naman po marirelease yan. Yang ginto na yan kung hindi pipirmahan ng Commander-in-Chief ang release order niyan ng 30 tons. You know, 30 tonelada. 30 Gaano karami kabigat? Bilyon-bilyon, mga kabayan. Saan kaya napunta? Huwag nila sabihin na napunta yan sa mga proyekto pagawain ng bansa. Puro korap. Pagka sinabi nila napunta yan, yung mga pera na yan sa mga pagawain natin o pagawain nila, mga proyekto katulad ng flood control, malamang nalagay na rin sa maleta yan. Kung hindi naman, yung mismong ginto na ang pinagparti-partihan kaya nila, yung mismong ginto na, mga kabayan, madali naman po nilang ilabas ng bansa yan. Hindi kaya. Kaya diyan ka magtataka, mga kabayan Hindi po ba nakapagtataka? Nakapagtataka, sarado. Pati ang media, hindi po nila siniseryoso yan. Yung ginto po nating reserve. Di ba? Yung flood control na nga lang pati media hirap na hirap kung paano po nila hindi maisasama o sinasabing hindi masasama sa investigasyon. Pinagtutulong-tulungan pong pagtakpan. Hindi po ba? Pinagtutulong-tulungan pagtakpan para hindi po madawit ang puno, ang ulo. Napakalaking korupsyon po ito, mga tambay. Kasi hindi po nila maipaliwanag ito Itong 30 tons of gold. 30 tons 30 tonelada. Kaya nga nakapagtataka bakit walang nakikita ang mga men in uniform natin. Hindi po ba kayo nagtataka? Isang damukal na po ng issue ng korupsyon. Yan, kasama po ang ginto. Wala pa po yung PhilHealth dyan. Yung paglipat ng pera sa PhilHealth. Hindi ba? 89 billion. Nailipat na po nila ang mahigit 60 billion na gamit na nila. Wala pa po dyan yung sa SSS, GSIS, PDIC, at marami pang bangko ng gobyerno na nakukuhanan po ng napakalalaking pera. At wala pa rin po dyan ang Maharlika Investment Fund na hindi po nagpapanksyon pa yata at hindi kumikita yata, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kababayan, ngayon lang po nagtataka si Kamanong. Pati po ang simbahan yata, mga kababayan. Pati nga yung mga rally ngayon, ayaw nilang pangalanan Di ba? Hirap na hirap silang pangalanan ang binagoong ang Pilipinas para kundinahin ang malawakan systematic na korupsyon. Hindi nyo po ba napansin? Pagka nag-rally sila, ayaw nilang direktahin na pababain sa pwesto. Kinukundina lang nila ang korupsyon. Pero ayaw nilang palitan hanggat maaari yung leader. Hindi po ba? Hindi po katulad nung panahon po ni Erap. Talagang kailangan tanggalin ka na.
Hindi po ba? At ganun din po nung panahon ni Gloria. Hindi po ba? At lalong-lalo sa panahon ni dati Pangulong Duterte dahil gusto nilang tanggalin yon nung mga panahon na yon. Kaya nga pilit nila sinisiraan yon kahit sa ibang bansa. Hindi po ba? Para mapasama lang. Hindi po ba? Kaya nga para lang nila sabihin at tama lahat ang ginagawa nila eh. Kinidnap nila ang dating Pangulo eh. Hindi po ba? Para po maipatapos sa The Hague sa Netherlands. Di ba? Kaya po, dito po mga katambay, ito po ang napakalaking mga issue na sasagutin po ng administrasyon ngayon. Ito pong systematic na korupsyon na mahigit 3 taon. At patuloy pa rin silang magnanakaw umano ayon sa Vice President. Dire-diretso po yan. Napakarami na po nilang ninakaw sa atin, pero systematic po ang gagawin pa nilang pagnanakaw ayon sa ating Vice President. Kasi po, mga tambay, yung ginawa po nilang pagnanakaw ay may sakit na po yan. Cancerous na po yan, mga kabayan. Cancerous na po yan. Hindi na po mawawala sa dugo nila yan. Dahil matagal na panahon na po ang ginagawa nila yan. Totoo po yun, real talk po yun. Yung ginagawa po nilang korupsyon, mga kabayan, ay napakatagal na po yun. Hindi pa tao si Kamanong ay mga korap na po ang mga magnanakaw na politiko. Yung talagang magnanakaw na talaga. Mahirap mo nang baguhin yan. Kaya nga po napakaswerte ng ating bansa eh. Napakaswerte ng bansa natin pagka nagkaroon tayo ng leader na talagang hindi mo makikitaan ng korupsyon. Hindi timawa sa korupsyon. Napakaswerte po ng bansa natin pagka po merong ganon. Mga kabayan, hindi man sobrang linis. Hindi man sobrang linis pero nahandoon yung napakalaking porsyento na hindi siya totally magnanakaw. Hindi po ba? Pero ngayon, lahat na ng klase ng issue ngayon sa administrasyong ito, kumpleto na po. Mga kabayan, kumpleto na. Sinamahan pa ng pulburon at coke. Issue sa ginto. Issue sa pera. At issue sa pamumulitika. Mga kabayan, kumpleto. Pero ang ating mga general, ang karamihan nating mga general, hindi naman lahat, ay nananatili pong bulag, pipi at bingi. Nasaan na ang kanilang mandato? Nasaan na po ang konstitusyon na tayo ipagtatanggol? Puprotektahan ang Pilipino. Puprotektahan ang pera ng Pilipino. Puprotektahan ang Estado, ang state. Nasaan na po ang proteksyon? Nangihingi tayo ng katarungan sa mga men in uniform natin. Hindi nyo po ba kami tutulungan? Hindi nyo po ba nakikita ang malawakang korupsyon pag nanakaw? Male-maleta? O pare-parehas kayong nakikinabang sa panahon ngayon? Nagtatanong lang si Kamanong. Pwede rin naman kayo magtanong, mga kababayan. Malaya ang ating bansa. Kaya nga po, ang napakasakit na pangyayari sa ating bansa, halos lahat na pala sila, mga kababayan, ay nakikinabang. Hindi kaya pati sa ginto na 30, 30 tonelada. Ilang truck po yan? Truck po ang sasakyan yan. Truck. Mga kababayan, dahil sa bigat niyan, ilang truck kaya ang sinakyan yan? Sa sinasabi po ni Atty. Vic. Ang tanong po natin, hindi rin po nakita yan ng men in uniform. Nabigyan din kaya sila? Mga kabayan, nabigyan rin kaya sila ng komisyon sa ginto ng taong bayan? Kaya nga sinasabi ni Atty. Vic, tayo kawawa eh. Tayo kawawa. Sila nagpapasasa. Real talk. 6 na taon lang sila maglilingkod, pero isang damukal na po ang nakuha nilang pera sa taong bayan. Pati ginto yata. Ang masakit, ibinabaon pa tayo sa utang. Binabaon pa tayo sa utang. Yung mga inutang nila,
tayo magbabayad. Tayong mga Pilipino, tayong taxpayer. Hindi pa ipinanganganak ang ating mga apo. Hindi pa ipinanganganak ang mga anak at magiging anak pa ng ating mga apo. May utang na. Kalahi-lahian natin may utang. Nakita niyo po yun? Samantalang itong mga politiko na ito, kalahi-lahian nila, mayaman, bilyonaryo, milyonaryo, kalahi-lahian nila. Mga kababayan, ganyan po katindi. At pinakamasakit pa nito, pwede tayong layasan ng mga walang yan. Pwede po mag-migrate yan sa ibang bansa. Hindi po ba? Katulad nga lang ni Saldico, mukhang mag-migrate na sa ibang bansa. Mukhang hindi na nila pauuwiin yata. Dahil baka kumanta. Baka kumanta si Saldico na wala sa tono. Hindi po ba? Kung si Andy Bautista nga hindi na umuwi dahil sobra-sobra na mga pera nila yata umano. Yan lang po ang napakahirap sa atin, mga tambay. Ito pong mga taong magnanakaw na ito. Nakaw ng nakaw po sa atin itong mga demonyo na ito. Pagka po nabuko na sila at hinahabol na ng taong bayan, mabilis na po sila. Para na po silang kidlat sa bilis. Mawawala. Dala-dala po ang mga ninakaw nila para doon na po sila magtamasa sa ibang bansa. Hindi po ba? Napakarami po mga pera ng mga tao na yan. Ari-arian. Hindi po ba? At marami pong pasaporte yan. Hindi po ba? At ang pinakamasakit, mga tambay, excuse me po, may mga bansa na po pwede silang tanggapin. May mga bansa kasi na open po sa money laundering. Yun ang mabigat. Kaya po itong mga tao na ito, napakalalakas po ng loob magnakaw. At ang pinakamabigat pa sa ating bansa, ang batas po natin, ayon na rin sa kanila, ay nababaluktot. Bend the law at pwede rin po nilang labagin, break the law. Nakita niyo po? Wala pong nakukulong at nabibitay dahil wala namang pong bitay. Lalong-lalo kung ikaw ay makapangyarihan, mayaman. Di po ba? Lalong-lalo na kung ikaw pa'y nasa kapangyarihan. Pwede kang magpakulong at magpatapon. Kung ikaw ay nasa kapangyarihan, kahit po bend the law at break the law. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, tama po sabi na Atty. Vic, ang talo rito ang taong bayan. Sa atin lahat iiwanan ang problema ng ating bansa. Ang problema po ng bansa ay tayo po ang magsasakripisyo. Hindi po sila. Kailanman ay hindi po magsasakripisyo ang mga demonyong yan umano. Dahil nasa kanila po ang pera ng taong bayan. Pati ginto umano. Meron po bang magsasakripisyo na tamasang-tamasa sa pera at ginto umano? Meron po bang magsasakripisyo? Sige nga. At kung sinasabi nila naman na sila po ay nagbabayad din ng buwis, katarantaduhan po yun. Yung ninakaw po nila sa atin, tax-free po yun. Hindi nga sila nagbayad ng buwis Ninakaw nila, umano. Ngayon, yung ipambabayad naman nila ng buwis, galing din sa atin dahil ninakaw nga nila. Hindi naman nila pinagpaguran. Kaya nga 'di ba, yung mga kondo, yung mga sinasabing mga unit nila, bahay, ginawang bodega ng pera. Di po ba? Ang pinakamasakit pa, wala man lang po nag-iimbestiga at wala po nagdidemanda. Hindi po ba? Ganyan po katindi. Iniintay po nila at binibigyan po nila ng sapat na panahon ang mga kapwa nila demonyo na politiko umano para po maitago na at mailabas na hanggat maaari ng bansa para hindi na po matrace ng Pilipino. Yan po ang pinakamasakit na nangyayari po nung pumasok at bumalik po ang binagoong Pilipinas. Kaya po ang laki na po ng utang ng Pilipinas, mga tambay. Di ba? Mahigit 5 trillion na po ang nauutang nila. Di po ba?
na wala pong pinatunguhan at patuloy pong uutang dahil kulang na naman po ang pera ni Juan de la Cruz. Kulang na naman po ang babudgetan o ang ginawa po nilang budgeting para po sa 2026. Uutang na naman po sila. Kaya lolobo na naman po ang utang natin. Mahigit 17 trillion na po ang utang natin. Samantalang wala pong nakita na napakalaking big project ang Pilipino. Tayong mga Pilipino ay wala nakita. Nagpagawa nga lang na eskwelahan eh. Ngayong taon, matatapos na taon, ilan lang po ang naipagawa? 22 classroom. Billion po ang budget ng DepEd. Billion po ang budget ng DPWH. 22 classroom. Ang target daw po nila ay 1,000 plus. 1,000 mahigit sa buong bansa. Pero 22 lang ang natapos. Saan napunta ang pera ni Juan de la Cruz? Nailagay sa maleta? Hindi po ba? Kaya yan po mga tambay, ang tanging hiling na lang po natin at dasal, mga kabayan, ay maging presidente po si BP Sara. Pagka po si BP Sara po naging presidente, maiimbestigahan po lahat ang mga pinaggagawa nitong mga demonyong ito, mga kabayan. Itong mga nagpakademonyo na ito. Hindi lang po flood control ang iimbestigahan. Yan, lahat po, pati Maharlika Investment Fund, kailangan imbestigahan po yan. Yan pong ginto na ginawa po nila, na hindi nila maipaliwanag, 30 tons, saan dinala? At napakarami pa, may PhilHealth pa yan. At yung mga GSIS natin, SSS, PDIC, at marami pang bangko, mga kabayan, ang dapat pong imbestigahan yan. At napakarami pang anomalya nila sa mga pagawain nila, lalong-lalo yung mga karsada. Di ba? May issue pa sila, yung farm to market o market to farm, yung road. Issue po malaki yan, corruption din po yan. At isang damukal po na issue sa lahat po ng ahensya ng gobyerno ay grabe po ang korupsyon. Hindi po ba? Nahandyan po ang BIR, ang custom. Yung custom po natin, pinangalanan po yan ng Estados Unidos na grabe raw po ang korupsyon sa BOC natin, sa Bureau of Custom. Hindi po ba? Grabe po. Lahat po halos ng ahensya ngayon ng gobyerno ay may korupsyon. Napakasarap po. Makakuha lang po tayo. Napakasarap para sa kanila. Sila po ang nasasarapan. Itong mga magnanakaw na ito. Pero po tayo, mga kabayan, magkakaroon lang po tayo ng katarungan sa lahat po ng natutuklasan po natin at natutuklasan din po. Katulad po ni Atty. Vic at marami pa po na mga kababaan na talagang concern. Nandiyan pa po sila Atty. Guanzon, di ba? At sila Representative Kiko Barsaga, siyempre ang ating Vice President, ang dating Pangulo. Hindi ba? Nandiyan pa sila Atty. Topacio. At siyempre po yung maisug, nandiyan po, natutuklasan po lahat ang maisug yan. Hindi po ba? At lahat po halos, mga kabayan, napakarami naman po, majority ng Pilipino ay natutuklasan po natin ang ginawa po nilang malawakang korupsyon. Lalong-lalo po nung tayo'y binaha. Nakita naman po natin yung pagbaha po, talagang ipinakita na po ng Panginoon na itong administrasyon na ito ay luklukan ng sinungaling. Sinungaling. Hindi po ba? Dahil sa dami ng sinabi niya, wala pong nagawa't natupad. Kaya nga ubod ng sinungaling eh. Pinagmamalaki niya pero wala naman pala. Kaya po, yung lagi nga natin sinasabi eh, kung magpaparusa nga lang ang kulog at kidlat, baka unang tumama sa Malacanang. Hindi kaya kung magpaparusa, mga kababayan. At syempre, lahat ng sinungaling at magnanakaw sa gobyerno, mauubos po lahat talaga yan. Kung magpaparusa lang. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang napakasakit na katotohanan na wala pa pong investigasyon dyan. Mas gusto pa nilang investigahan ang Dolomites, ang Dolomites Beach, kaysa po sa grabing korupsyon. Katulad po itong ginto. Ibang klase po. Yung flood control, hirap na hirap sila investigahan, lalo pa ang ginto, mga tambay.
Kaya nga po, ilang politiko kaya nakinabang diyan, ano? 30 tons? Grabe, no? Talagang sino po bang mahilig sa ginto? Kasi yung tatay yung matandang Marcos, yan din po issue niyan. Tuni-tuniladang ginto rin po. Ang sinasabi po mga ill-gotten wealth at sinasabing mga money laundering, di po ba? May pumutok na nga bago po tayo magtapos. Di po ba may pumutok sa Hong Kong noong mga nakaraan na grabe rin po yung ginto na naka-freeze doon dahil na naging money laundering na yung ginto. Di po ba? Na gusto raw po nila ilalabas. 3 tonelada yata yun, 3 tons. At nagkakahalaga na po yun ng 100 billion. $100 billion. Mga bayan, ganong katindi? 100 billion. Gano pa yung 30 tons? Gano po, ano yun? Gano po ilang billion dolyar yun? Yung pagpaparti-partihan nila umano. Hindi po ba? Kaya po, tayo po ang talo talaga mga kabayan. Kawawa tayo. Lahat po ng asset ng ating bansa, katulad po ng reserve, gold reserve natin, dinidemonyo pa nila umano. Saan po patutungo ang ating bansa? Tapos pagka po panahon na ng paniningil, panahon na sila'y sisingilin, mawawala na po ang mga hayop na yan. Napakahirap mo nang habulin dahil pupunta po yan sa bansa na secured sila. Kamukha nung pinuntahan nung dating yung namatay na grupo, yung leader ng CPP and PNDF, di ba? Si Joma Sison. Yun, kinupkup po yun. Isang terorista po yun, pero kinupkup ng Netherlands. Buhay hari po yun, hanggang sa namatay, buhay hari. Ganyan din po mangyayari po sa mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Buhay hari rin po sa ibang bansa yan. At mahihirapan kang pauwiin. Di po ba? Dahil po, makakakuha na po sila ng mga asylum sa ibang bansa. Hindi mo na mahuhugot ang mga demonyong yan. Hindi kaya? Maraming salamat po mga tambay. Nakakalungkot po na balita na hindi po pinag-usapan at wala pong interes ang napakaraming politiko na yan po'y ungkatin para po yan para po matunton kung ano po pinaggamitan yung 30 tons of gold. Sayang na sayang po. Reserve po natin yan. Ngayon, bagsak ang ekonomiya. Tapos, wala ka pang reserve na ginto. Nakuhanan ka pa ng 30 tons. Talagang sa basurahan ang punta ng bansa natin. Pagka nagpatuloy ang mga hayop na yan, ang mga demonyong yan umano, talagang sa kumunoy ang punta ng ating bansa. Kumunoy, mga kababayan. Grabe. Kaya, itong mga men in uniform natin, mga walang konsensya, hindi naman lahat. Yung mga nasusuhulan lang at nakikinabang yata. Mga walang konsensya, mga wala ng dignidad, mga wala ng dangal. Pera-pera na rin po yata ang mga nasa ulo at kokote ng mga hayop na yan umano. Mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po kay Ma'am Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Thank you po sa biyaya po. At ganoon din po kay Tatay Nick ng Canada at kay Ma'am Nancy Lumampaw ng Canada. Thank you po sa biyaya po na pinagkaloob po ninyo. Maraming salamat po. Ingatan nawa po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At siyempre po mga tambay, yung dasal po natin at panalangin na matapos na po, mawakasan na po ang mga kademonyuhan ng mga politiko at naglilingkod ng mga magnanakaw sa ating bansa ay matapos na po sana ang parusa at pahirap na ibinibigay po nila sa atin. Mawakasan na po sana. Isama po natin sa ating mga dasal. At ganun din po mga tambay, sama rin po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang buong pamilya, ang ating Vice President, ang dating Pangulo, ay maingatan po sa kapahamakan. Mailayo po sana sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po ay manalangin para sa ating mga
sa ating buong sambayanan at sa ating sarili, siyempre po, na tayo rin po ay maingatan. Sa muli po mga tambay, thank you po muli. Ingat-ingat po tayo at konting tiis. Bye-bye!